481 hanggang 500. Sa tingin ko, mas mabuti kung siya ang pumalit. Mahinahong sabi ni Vincent. Kahit na hindi siya nagtitiwala sa kakayahan ni John, sinubukan pa rin niyang maging magalang sa abot ng kanyang makakaya, kung si John ang kanilang bisita at ginagawa niya ito dahil sa kabaitan. Pero, nag-aalangan si John. Walang pero. Dapat kang lumayo, baka makahadlang ka sa trabaho ni Dr. Chase. Sabi ni Vincent, winuwagayway ang kamay bilang pagpapaalis. Nagsisimula na siyang maging medyo naiinip ngayon. Oh, sige. Napabuntong hininga si John at walang pagpipilian kundi ang bumaba sa pwesto at hayaan si Dr. Chase na pumalit, na agad namang naglabas ng maraming high-tech na kagamitang medikal at nagpatuloy sa pagsasagawa ng malawakang pagsusuri kay Gloria. Dahil abala ka, Mr. Paul, hindi ko naaabutin ang iyong oras. Aalis na ako, sabi ni John, binigyan ng magalang na yumuko si Vincent. Kung tutuusin, wala nang saysay na manatili pa siya, kung isa sa alang-alang ni Vincent ay hindi man lang naniniwala sa kanyang kakayahan. Huwag! Napakabihirang pagkakataon na dumalaw ka, John, nakakahiya naman kung aalis ka nang hindi man lang nagtanghalian. Mabilis siyang sinubukang pigilan ni Snow. Nag-iwan ng pangmatagalang impresyon sa kanya ang paraan ng pagtulong ni John sa kanya noong nakaraang araw, at ayaw niyang umalis ito bago niya mabayaran ang kanyang pasasalamat sa kanya. Tama iyan. Mr. Walker, pinadala ko na ang mga katulong para maghanda ng tanghalian. Bakit hindi ka tumuloy para kumain? Saglit na huminto si Fane, pagkatapos ay masigasig na idinagdag, bukod dito, si Dr. Chase ay isang konbensyonal na doktor, samantalang ikaw ay isang practitioner ng alternatibong medisina, at tiyak na pareho kayong may mga lakas na maaaring umakma sa isa't isa. Kung ano man ang lumitaw sa proseso ng paggamot ni Dr. Chase, marahil ay makakapagbigay ka ng ilang input. Kahit na parehong nagdududa ang kanyang ama at si Dr. Chase kay John, hindi pumayag si Fane. Matagal na niyang kilala si John kaya lubos siyang nagtiwala. Bagamat hindi niya akalain na madaling mapapagaling ni John ang matagal ng karamdaman ng kanyang ina, alam niyang si John ay hindi isang mayabang o mayabang na tao. Kung si John ay maglakas loob na humakbang at mag-alok ng tulong, nangangahulugan iyon na mayroon siyang isang mahusay na antas ng kaalaman sa medisina. Hindi man nailigtas ni John ang kanyang ina, marahil ay magiging kapaki-pakinabang siya sa oras ng pangangailangan. Sige. Sa wakas ay pumayag si John pagkatapos ng ilang sandali ng pag-aalinlangan. Napakalubha ng kalagayan ni Gloria kaya't kung ipagpapatuloy nila siya, malalagay sa panganib ang kanyang buhay sa loob ng 1 taon. Gitling. Dahil isa siyang medical practitioner, malapit na kaibigan ni Fane, walang alinlangan na hindi siya maaaring tumayo at manood habang ang ina ni Fane ay palapit ng palapit sa kamatayan. Tama si Fane. Kung si Dr. Chase ay nakatagpo ng anumang mga hiccup sa panahon ng proseso ng paggamot, siya ay makakatulong. Huwag kang mag-alala, Mr. Paul, ilang beses na akong tumulong sa pagpapagamot kay Mrs. Paul, para hindi na siya mahirapan na gamutin siya muli. Magiging okay siya sa akin dito. Hindi ako manloloko. Ang aking mga kakayahan ay napatunayan na noon pa, at hindi lamang ito batay sa lahat ng usapan. Isang mapagmataas na tawa ang pinakawalan ni Dr. Chase at tinapunan ng masamang tingin si John. Si John, batid na ang mga doktor ng komplementaryong medisina ay madalas na minamaliit ang mga alternatibong practitioner ng medisina dahil sa progresibong paghina ng sining, ay hindi itinuring ang insulto ni Dr. Chase sa lahat. Dr. Chase, please save my wife, nagmamadaling sabi ni Vincent. Pagkatapos magsagawa ng pagsusuri kay Gloria, sinubukan ni Dr. Chase na i-resuscitate siya, ngunit kahit na gumamit ng hindi mabilang na iba't ibang paraan, wala pa ring palatandaan ng kanyang paggising. 482. Ha! Paanong nangyari te? Hindi makapaniwala si Dr. Chase dito. Ilang ulit pa niyang sinubukan, ngunit hindi gumalaw si Gloria. Anong nangyayari, Dr. Chase? Bakit hindi nagigising ang asawa ko? Nag-aalalang tanong ni Vincent. Mukhang mas seryoso ito kaysa sa mga naunang pag-atake niya, isang mataimtim na ekspresyon ang bumalatay sa mukha ni Dr. Chase. Dati,
Madali niyang magising si Gloria sa ilang simpleng maniobra, ngunit ngayon, kahit ilang beses na niyang sinubukan, wala na talagang bakas ng paggising ni Gloria. Ang isa ay hindi kailangang maging isang henyo upang malaman na ito ay mas seryoso kaysa sa nangyari sa nakaraan. Lalong nagpanik si Vincent dito. Ano ang dapat nating gawin ngayon, Dr. Chase? Huwag kang mag-alala, Mr. Paul. Mayroon akong isang huling trick sa aking manggas. I'm afraid we have to give her a resuscitation shot, nag-aalangan na sagot ni Dr. Chase. Ang resuscitation shot ay isang uri ng iniksyon na ibinibigay upang gisingin ang mga pasyenteng na comatose, ngunit may mga side effect ito na makakaapekto sa bawat individual na naiiba batay sa kanilang katayuan sa kalusugan. Dahil dito, ang mga doktor ay karaniwang hindi nagbibigay ng resuscitative shot maliban kung itinuring na kinakailangan. Isang resuscitation shot. Well, mas mabuting ibigay mo agad. Hindi naman ito tinanong ni Vincent. Pagkatapos ng lahat, hindi siya isang doktor at sa gayon ay hindi alam ang mga side effect na idudulot ng injection na ito. Bukod dito, inalagaan ni Dr. Chase ang kanyang asawa sa loob ng 2 taon na ngayon at sa gayon ay lubos siyang nagtiwala sa kanya. Sige na. Tumanggaw si Dr. Chase at agad na inilabas ang kanyang toolkit, saka nagsimulang maghanda ng gamot. Kahit na alam niya ang mga side effect ng iniksyon, hindi masakit na bigyan ang isang pasyente na nangangailangan, kung isasaalang-alang kung gaano maliit ang mga epekto. Hindi. Hindi mo mabibigyan ng resuscitation shot si Mrs. Poole. Tumayo si John. Bakit hindi? Putol ni Dr. Chase. Sina Vincent, Fane, at Snow ay napalingon kay John na may nagtatanong na tingin. Napakahina ni Miss Poole na sa tingin ko ay hindi magandang ideya na bigyan pa siya ng mas maraming gamot, nag-aalangan na sagot ni John. Isa siyang practitioner ng alternative medicine, hindi conventional medicine, kaya hindi niya alam ang komposisyon ng resuscitation shot o ang side effects nito. Gayunpaman, madali niyang mahulaan na ito ay gumagana sa pamamagitan ng pagpapasigla sa utak o ilang mga organo sa katawan. Sa makatuwid, ang paggamit nito sa normal na populasyon ay hindi magdudulot ng malaking pinsala, ngunit ito ay naiiba para kay Gloria. Siya ay masyadong mahina na may hindi gumagalaw na sipon na nakulong sa loob ng kanyang katawan at hindi madaling tiisin ang paggamit ng mga nakapagpapasigla na gamot. Nabahala si John na ang iniksyon na ito ay kumitil sa buhay ni Gloria. Hindi magandang ideya. Hindi ka man doktor, so how dare you question my capabilities? Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatan? Single ni Dr. Chase. Kahit na ang resuscitation shot ay may mga side effect, ito ay napapailalim pa rin sa individual na kalusugan at sa gayon ay hindi kinakailangang lumabas sa estado ni Gloria. Siyempre, kahit na magkaroon ng mga side effect, hindi ito masyadong mapanganib, kung isasaalang-alang ang mga side effect ng resuscitation shot ay nangangati lamang at makabuluhang pagkahilo. Hanggat may iligtas niya si Gloria, bibigyan siya ni Vincent ng mabigat na pabuya, at tungkol sa mga posibleng epekto na kakaharapin ni Gloria. Hindi ito mahalaga. Ay, hindi alam ni John ang isasagot niyan. Gumagawa lamang siya ng isang edukadong hula tungkol sa hindi pagiging angkop ni Gloria na tumanggap ng resuscitation shot, at dahil hindi siya bihasa sa conventional medicine, hindi niya alam ang mga detalye nito. Anong mali? Nakuha ng pusa ang iyong dila. 483. Ngumisi dito si Dr. Chase. Mr. Poole, hindi ako bihasa sa conventional medicine, kaya hindi ako sigurado kung paano ito ipapaliwanag, ngunit mangyaring maniwala ka sa akin. Ang kalagayan ni Mrs. Poole ay hindi angkop para makatanggap ng resuscitation shot. Bumaling si John para matitigan si Vincent ng seryoso. Ginugol ni John ang huling 2 buwan sa pagtulong sa paggamot sa iba't ibang mga karamdaman at sakit, kaya nakakuha siya ng ilang karanasan sa medisina, na nagtulak sa kanya na isipin na ang pagbibigay kay Gloria ng isang resuscitation shot ay malamang na magpapalala sa kanyang kondisyon at magbuwis ng kanyang buhay. Ikaw, Mr. Poole, sinusubukan ng lalaking ito na hadlangan ako. Mangyaring alisin siya rito para magamot ko si Mrs. Poole ng naaangkop. Sigaw ni Dr. Chase. Lumabas ka na, Mr. Walker. Pinapahintulutan kita na isinasaalang-alang na ikaw ay isang panauhin sa aking tahanan, ngunit sana ay alam mo kung saan guhit ang linya.
Pati si Vincent ay naiirite sa patuloy na pakikialam ni John. Kung naipahayag ni John ng maayos ang kanyang mga alalahanin, marahil ay iisipin niyang magtiwala sa kanya, ngunit hindi niya ito magagawa, kung isasalang-alang ni John na hindi man lang alam kung ano ang resuscitation shot, at hindi rin siya isang tamang doktor. Mr. Poole, si Mrs. Poole ay hindi maaaring kumuha ng shot. I'm trying to save her life, ulit ni John habang hinaharangan ang daan ni Dr. Chase. Hindi ko kailangan na gawin mo iyon, kaya umalis ka na. Kumulo ang dugo ni Vincent, at sa wakas ay inihagis niya ang kanyang manggas at nagpadala ng isang alon ng tunay na enerhiya na dumaan sa daan ni John. Peak Supreme State. Nagulat si John sa lakas na naramdaman niya at kusang napaatras. Si Vincent ay mas makapangyarihan kaysa kay Gilbert. Si John ay nasa isang peak innate state, at magkakaroon siya ng pagkakataon laban kay Vincent. Pero, buti na lang, sinusubukan lang siyang bigyan ng babala ni Vincent at wala siyang balak na saktan siya, kaya't nang makaatras si John ng ilang hakbang sa takot ay mabilis na napaatras si Vincent. Sa kabila noon, hindi pa rin napigilan ni John na maramdaman ang pag-akyat ng kanyang dugo habang ang alon ng enerhiya ay kumalat sa kanyang buong katawan na ikinasakal niya. Ano ang sinusubukan mong gawin, Ama? Gumagawa lang ng kabaitan si John, kaya paano mo ito magagawa sa kanya? Parehong nagulat dito sina Fane at Snow at mabilis na humakbang para tulungan si John. Si Snow ay higit na nagalit kaysa sa kanyang kapatid. Iniligtas siya ni John noong nakaraang araw, ngunit ngayon, tinatrato na ng kanyang ama si John na parang kaaway. Paano niya ito masusuklian ng pasasalamat niya? Baka sa mukha niya ang matinding hindi pagsang-ayon. Tulong. Totoo bang iniisip mo ito? Paano ang isang tao na hindi man lang handang ihayag ang kanyang pinagmulan ay handang tumulong? Ngumisi si Vincent. Ang magpahayag ng background ng isang tao ay ang pinakatapat na bagay na maaaring gawin ng isang martial artist, ngunit ayaw ni John na magbunyag ng kahit isang pahiwatig ng impormasyon tungkol dito. Dahil si John ay hindi sinsero sa kanyang mga pagsisikap na makilala sila, bakit si Vincent ang hari sa timog, ay kailangang aliwin siya. Pare, dapat may dahilan si Mr. Walker na hindi masabi sa amin ang kanyang background, gustong tumulong ni Fane na ipagtanggol ang kanyang kaibigan, ngunit bago niya magawa iyon, pinutol siya ni Vincent, tama na. Wala ka nang dapat sabihin pa. Fane, ilabas mo ang lalaki. Isang bagay para kay John na magmukhang hindi tapat sa kanyang mga pagsisikap, ngunit isa pang bagay na patuloy na humahadlang kay Dr. Chase habang sinusubukan niyang tulungan si Gloria. Sa wakas ay hindi na nakayanan ni Vincent. 484. Ama. Parehong hindi nasisiyahan sina Snow at Fane sa pagtrato ni John. Kung tutusin, siya ang kanilang panauhin, at gayon pa man ay hindi lamang sinubukan ng kanilang ama na banta siya ng karahasan, ngunit ngayon ay pinalayas niya siya sa kanilang bahay. Fane, uulitin ko lang ang sarili ko sa huling pagkakataon, paalisin mo ang lalaking ito. Sinaman ang tingin ni Vincent ang kanyang anak na lalaki at anak na babae. Si Snow ay hindi nababahala dito, ngunit si Fane ay palaging natatakot sa kanyang ama, at hindi maiwasang manginig dito. Hindi siya naglakas loob na lalong inisin ang kanyang ama. Hindi makapaniwala si John na ang kanyang kabaitan ay kinuha ng ganito. Kahit gaano kamaw si John, hindi pa rin niya maiwasang magalit sa pagmamoltratong ito. Nanatili siya alang-alang sa pagtulong kay Gloria, at ngayon na hindi pinahahalagahan ni Vincent ang kanyang kabaitan, wala nang saysay na manatili pa. Sinubukan niya ang kanyang makakaya. Si Vincent naman ang sobrang tigas ng ulo para makinig sa mga sinabi niya, at wala na siyang ibang magawa. Sige. Magdadahilan ako kung ganoon. Ngumisi si John at tumalikod na para umalis. Ipapalabas na kita, Mr. Walker, na pabuntong hininga si Fane at sumunod sa likuran niya. Sige, malinaw na ang baybayin, Dr. Chase. Mangyaring iligtas ang aking asawa. Lamambot ang tingin ni Vincent habang balisang sumulyap sa asawa. Sige. Tumango si Dr. Chase at nagpatuloy sa pag-iniksyon kay Gloria ng resuscitation shot sa kanyang braso. Ang resuscitation shot ay gumana tulad ng isang anting-anting. Ilang saglit pa, nanginginig ang pilik mata ni Gloria, at dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Gloria! Sa wakas gising ka na.
Natuwa naman si Vincent dito at mabilis na lumapit sa kanya. Si Snow ay nasa sabik din sa mga pangyayaring ito at sinundan siya ng kanyang ama. Tama ako. Matagumpay na napangiti si Dr. Chase sa pag-iisip ng malaki at matabang balumbon ng pera na matatanggap niya mula kay Vincent bilang gantimpala. Belch! Biglang nag-retch si Gloria at nagsuka ng isang subo ng sariwang, matingkad na pulang dugo sa puting kumot. Dahil doon, pumikit ang mga talukap ng mata niya, at muli siyang nawala ng malay. Hindi lamang iyon, ngunit ang kulay ay natuyo sa kanyang mukha, at ang kanyang paghinga ay unti-unting humina at mas mabilis. Anong problema, inay? Si Snow ay sumigaw sa takot at sinubukang tawagan muli ang kanyang ina, ngunit hindi gumalaw si Gloria. Paano ito mangyayari? Si Dr. Chase ay lubos na nabigla dito. Alam niyang ang isa sa mga side effect ng resuscitation shot ay pag-uusig, ngunit hindi niya inaasahan na magsusuka si Gloria ng sariwang dugo. Sapat ng seryoso para sa isang normal, malusog na tao ang magsuka ng dugo, ngunit ito ay mas mapanganib kung isa sa alang-alang kung gaano kainang si Gloria hanggang sa puntong ito. Anong nangyayari, Dr. Chase? Namutla ang mukha ni Vincent at agad niyang tinapunan ng matalim na tingin si Dr. Chase. Hindi ako sigurado. Kumalat ang takot sa mukha ni Dr. Chase habang sinusubukang alamin kung ano ang mali. Ikaw ang nagbigay ng resuscitation shot sa asawa ko, at ngayong may nangyari, naglakas loob kang sabihin sa iyo na hindi mo alam. Tanong ni Vincent sa mahinang boses. Kahit ngayon lang ay walang malay si Gloria, normal pa rin ang paghinga niya, pero ngayon, pagkatapos matanggap ang minuto. Iniksyon, ang paghinga ni Gloria ay naging mahina at may sinulid na para bang ito ay titigil sa anumang paraan kahit na ang isang tulala ay maaaring malaman na ang resuscitation shot ay ang salarin sa likod nito. Mr. Poole, pakinggan mo naman ako. Ang iniksyon na ito ay isang produkto ng maraming siyentipikong pananaliksik at sa gayon, hindi ito maaaring maging problema sa iniksyon. Sa palagay ko, ang kondisyon ni Mrs. Poole ay napakalubha na ang resuscitation shot ay hindi na muling nabuhay sa kanya, ngunit ang sigurado ako ay ito, ang mga kagamitang medikal dito ay hindi sapat upang gamutin siya, at lubos kong iminumungkahi na magpadala kami. Mrs. Poole sa ospital para sa isang detalyadong pagsusuri. Sa panahong iyon, isang grupo ng mga makaranasang doktor, kasama na ako, ang papalit sa kanyang paggamot. 485. Sinisikap ni Dr. Chase na iwasan ang lahat ng sisihin sa kanya. Dalhin mo siya sa ospital. Paano mo nasasabi iyan ng walang pag-aalinlangan? Paanong matitiis ng aking ina ang paglalakbay doon kung gaano siya kaina ngayon? Natatakot ako na mamatay siya pagdating niya doon. Napasigaw si Snow sa galit, ang kanyang mga mata ay namumula na babalot ng mga luha sa galit. Ay, hindi alam ni Dr. Chase kung paano ito pabulaanan. Alam niyang tama si Snow. Napaka-kritikal ng kalagayan ni Gloria sa puntong ito anupat hindi man lang matiyak kung makakaligtas ba siya sa paglalakbay patungo sa ospital. Huwag kang mag-alala, Snow, hahanap ako ng solusyon. Hindi ko hahayaang may mangyari sa nanay mo, kahit patayin ako nito. Sinubukan siyang pakalmayan ni Vincent, ngunit sa kaibuturan niya, kahit siya ay hindi alam kung ano pa ang gagawin. Anong solusyon ang hahanapin mo? Ito ang lahat ng iyong kasalanan. Ilang beses kaming binalaan ni John na huwag bigyan ng resuscitation shot si inay, ngunit ikaw ang nagpaalis sa kanya at nagpal-AS pa. Ito ang dahilan kung bakit naging ganito si inay. Kapag may nangyaring masama sa kanya, kapuputin kita habang buhay. Sumigaw si Snow sa tuktok ng kanyang mga baga. Pero habang ginagawa niya ito, hindi niya napigilan ang pagpatak ng mga luha niya. Ay, namutla ang mukha ni Vincent. Ito ay hindi nakakagulat na si Snow ay baliw. Kung sineseryoso niya ang payo ni John, hindi sana haantong sa ganito si Gloria. Nabigo man si John na buhayin siya, at least hindi siya malalagay sa matinding panganib na tulad niya ngayon. Gayunpaman, huli na. Mr. Poole, Miss Poole, kritikal ang kondisyon ni Mrs. Poole. Kailangan nating gumawa ng paraan para iligtas siya ngayon din. Sa tingin ko dapat nating subukang kunin ang banal na doktor, ang tulong ni Graham Elliot. Magpapadala ako ng isang tao para ipatawag siya ngayon din. Hindi na kailangan, Mr. Hendricks, I have his contact. Tatawagan ko siya ngayon din.
Agad namang bumangon si Vincent at kinuha ang kanyang telepono para tawagan si Graham. Kritikal ang kalagayan ng kanyang asawa at hindi nila kayang mag-aksaya ng oras. Mas mabilis kung makukuha niya si Graham na dumiretso dito. Kumusta, Mr. Paul? Maaari ba akong maglingkod? Ang matalino at malalim na boses ni Graham ay umalangaw mula sa kabilang dulo ng linya. Graham, may hihilingin akong pabor sa iyo. Ang aking asawa ay nawalan ng malay, at ang kanyang buhay ay nasa panganib. I don't have time to send anyone to summon you, and I'm hoping you can come over to help her. Sinubukan ni Vincent na ipaliwanag ang lahat sa lalong madaling panahon. Kahit na siya ang hari sa timog, ang reputasyon ni Graham sa medikal na komunidad ay kumalat sa malayo at malawak, at idagdag pa, miyembro siya ng Elliots, isa sa pinakamalaking pamilya sa Palanan City, kaya natural, kailangan siyang igalang ni Vincent. Mr. Paul, hindi naman sa ayaw kong tumulong, ngunit napakaraming pasyente na dapat kong makita na kadalasan, ang aking schedule ay naibok ng maaga ng 3 araw, medyo nahihiya na paliwanag ni Graham. Ang isa ay kailangang sumunod sa mga tuntunin. Si Graham ay kilalang-kilala sa mundo ng medisina kaya't ang mga pasyente ay lumalapit sa kanya araw-araw para humingi ng tulong, at karamihan sa kanila ay mga miyembro ng dakila at makapangyarihan, kaya ang anumang mga konsultasyon ay kailangang aibok ng 3 araw ng maaga. Kung hahayaan niyang putulin ang pila ni Vincent, hindi iyon magiging patas sa ibang taong nangangailangan ng tulong niya. Graham, alam kong short notice lang, pero ang kalagayan ng asawa ko ay nakabitin sa isang hibla. Hindi na niya kayang maghintay pa. Umaasa ako na matutulungan mo siya, kung isa sa alang-alang na ito ay isang mabait na gawa, pagmamakaawa ni Vincent. 486. Narinig ni Graham ang desperasyon at sinseridad sa boses ni Vincent, at natahimik siya sandali, pinag-isipan ito bago tuluyang sinabing, sige. Kung isa sa alang-alang kung gaano kalubha ang sitwasyon, tutulungan kita minsan lang, ngunit dapat mong mas malaman kaysa kanino na masalimuot ang kalagayan ni Mrs. Paul. Mula sa aking nakaraang karanasan Okop. Ay lak sa kanya, o alam ko na ang pinakamahukam. MC na magagawa ko sa oras na ito ay upang bigyan siya ng ilang gamot upang makatulong. O nabawi niya ang kanyang lakas, at walakal ng iba Noong nakaraan, humingi ng tulong si Vincent kay Graham sa kalagayan ni Gloria, ngunit hindi mahanap ni Graham ang ugat ng problema. Alam ko. Ang aking asawa ay nakatanggap ng isang resuscitation shot ngayon lamang, at hindi nagtagal, siya ay nagsuka ng dugo at nawalan muli ng malay. Hindi ko nais na ganap mong pagalingin ang kanyang sakit. Ang hiling ko lang ay ma-resuscitate mo siya, napabuntong hininga si Vincent at sinubukang ipaliwanag ang sitwasyon sa abot ng kanyang makakaya. Ano? Nakatanggap siya ng resuscitation shot. Nagulat si Graham dito. Oo, may mali ba? Tanong ni Vincent. Maaari siyang gumawa ng isang edukadong hula na ang resuscitation shot ay marahil ang dahilan kung bakit naging ganito si Gloria, ngunit dahil hindi siya bihasa sa medisina, at dahil tinanggihan ni Dr. Chase ang lahat ng pananagutan, hindi niya matiyak iyon. Siyempre meron. Gumagana ang resuscitation shot sa pamamagitan ng pagpapasigla ng iba't ibang organ function sa katawan at may kasamang malubhang epekto. Kahit na ang mga doktor ng ospital ay hindi maglakas loob na magbigay ng mga pag-shot na ito sa isang normal na individual, lalo na sa isang taong may sakit. Kung isa sa alang-alang kung gaano kasakit si Mrs. Paul sa lahat ng ito, ang pagbibigay ng resuscitation shot ay katumbas ng pagbibigay sa kanya ng hatol na kamatayan. Hindi pagsang-ayon na sabi ni Graham. Siya ay may karanasan sa parehong conventional at alternative medicine, kaya hindi, tulad ni John, madali niyang naiintindihan at nasasabi ang mga side effect ng mga gamot na ito. Side effects. Mga daga. Nabura ang kulay sa mukha ni Vincent habang pinasadahan niya ng nakamamatay na tingin ang direksyon ni Dr. Chase. Si Graham ay isa sa mga haligi ng medikal na komunidad sa lungsod na ito at sa gayon, hindi nag-alinlangan si Vincent kahit isang salita. Kung hindi dahil sa katotohanan ginamit ni Dr. Chase ang resuscitation shot sa pagtatangkang gisingin ang kanyang asawa, pinatay na sana siya ni Vincent ng mga sandaling iyon. Hindi napigilan ni Dr. Chase na kiligin nang makita ang tingin ni Vincent sa kanya.
Kahit na wala siyang naririnig sa kanilang pag-uusap, sinabi sa kanya ng kanyang instinct na malamang siya ang pinag-uusapan ng mga ito at hindi sa mabuting paraan. Pinilit siya ng guilt na humanap ng paraan para makatakas ng hindi napapansin ni Vincent, ngunit matalino si Mr. Hendricks at alam niyang gagawin niya ito. Nilock na niya lahat ng pinto sa likod niya para walang makatakas. Biglang umalangaw-ngaw muli ang boses ni Graham at inalis ni Vincent ang atensyon kay Dr. Chase at sa halip ay sinubukang tumuon sa sinasabi ni Graham. Ako, Mr. Paul, hindi ako makapaniwalang hahayaan mong mangyari ito. Kung hindi natanggap ni Mrs. Paul ang resuscitation shot, matutulungan sana siya, ngunit ngayon, ang resuscitation shot ay nagpalala sa kanyang kondisyon hanggang sa isang punto kung saan ito ay halos hindi na maligtas. Ako ay humihingi ng paumanhin. Siya ay napabuntong hininga. Ano? Pakiramdam ni Vincent ay parang tinamaan siya ng kidlat. Nanginginig ang mga kamay niya at muntik na niyang mahulog ang telepono sa lupa. Graham, kasalanan ko lahat ito. Hindi ko dapat hinayaan ang aking doktor ng pamilya na bigyan ng resuscitation shot si Gloria, ngunit ikaw ang banal na doktor. Sigurado akong makakagawa ka ng paraan para mailigtas ang asawa ko, pagmamakaawa ni Vincent. Nagsisimula na siyang matarante ngayon. Kung kahit si Graham ay sumuko sa pagsisikap na iligtas si Gloria, ibig sabihin ba nito ay mamamatay siya ng walang pag-aalinlangan? Iyan ang katotohanan. Wala akong magagawa, at sa tingin ko mas mabuting simulan mo na ang paghahanda para sa libing, sabi ni Graham na mapait na ngumiti. 487. Paano ito, napaatras si Vincent sa kawalan ng pag-asa? Kahit na siya ay nalulungkot, mahal na mahal niya ang kanyang asawa, at hindi siya handang isuko ito ng ganoon na lamang. Graham, pakiusap, nakikiusap ako na mag-isip ka ng iba. Handa akong magbayad ng anumang halaga basta't mailigtas mo ang aking asawa. Mr. Paul, naiintindihan ko kung ano ang nararamdaman mo, ngunit sa kasamaang palad, ang aking kadalubhasaan ay limitado at ito ay talagang wala sa aking kontrol. Habang sinasabi niya ito, gayunpaman, isang bumbilya ang namatay sa ulo ni Graham. Bumungad sa kanyang isipan ang gwapong mukha ng isang binata. Sandali lang, may naisip ako. Tuwang-tuwa si Vincent dito. Ano ito? May isa pang tao sa Palanan City na mas magaling na doktor kaysa sa akin. Kung makukuha mo siya para tulungan ka, sigurado akong mailigtas niya si Mrs. Paul. Nakangiting sagot ni Graham. Ganoon ba? Iyan ay kamangha-manghang balita. Sino ang taong iyon? Ipapadala ko ang mga tauhan ko para ipatawag siya sa sandaling ito. Si Vincent ay talagang naaliw sa buwan. Isang kislap ng pag-asa ang nagsimulang mag-alab sa loob ng kanyang nalulungkot na kaluluwa. Alam niya na si Graham ang pinakamahusay na doktor sa bayan, at kahit na hindi siya naniniwala na kahit sino pa ang makahihigit kay Graham, sigurado siya na tiyak na may mga limitasyon sa kadalubhasaan ni Graham, kung isasaalang-alang kung gaano kalawak ang larangan, mula sa panloob na medisina hanggang sa operasyon. At maging ang neurolohiya. Dahil kahit na sinabi ni Graham na ang tao ay mas magaling kaysa sa kanya, natitiyak ni Vincent na kung sino man ito ay tiyak na nagtataglay ng kaalamang medikal na kapantay, kung hindi man mas mahusay, kaysa kay Graham, at marahil ay mailigtas ng lalaking ito ang kanyang asawa. Ang pangalan ng lalaking iyon ay John Walker, at siya, hindi na natapos ni Graham ang kanyang pangungusap nang sumingit si Vincent, ano? John Walker. Niloloko mo ba ako, Graham? Hindi makapaniwala si Vincent sa kanyang narinig. Kahit kinwestiyon ni John ang paggamit ng resuscitation shot, inamin pa rin niya na hindi siya isang maayos na doktor, at dahil dito, naisip ni Vincent na si John ay hindi sinsero at hindi isang lehitimong doktor. Kaya naman, nakakatuwang marinig na binanggit ni Graham ang pangalan ni John, lalo na ang pagtukoy sa kanya bilang isang doktor na ang kadalubhasaan sa medisina ay nalampasan niya. Oo, John Walker ang pangalan niya. Hindi ako nagbibiro. Kung saan siya nakatira, hindi ako masyadong sigurado tungkol doon. Ang alam ko lang sa kanya ay may connection siya sa Youngs. Sinubukan ni Graham na i-rack ang kanyang utak tungkol sa anumang impormasyon tungkol kay John. Nakilala niya si John sa ilang mga pagkakataon at sa gayon ay hindi gaanong alam ang tungkol sa personal na buhay ni John, lalo na ang kanyang tirahan.
Gayunpaman, naalala niyang una niyang nakilala si John sa Young Mansion. Malapit sina John at Stacy, at sa gayon ay pang mga kabataan kung saan hahanapin si John. Koneksyon sa mga kabataan. Baka nagkataon lang ito. Natigilan si Vincent sa gulat. Noong nag-iimbak si Faye ng energy nurturing pills, binanggit niya na malapit na si John at ang Shears, at sa ganito nalaman ni Faye ang tungkol sa insider news at nakuha niya ang 1,000 sa mga high-grade na tabletang iyon. 1,000 sa mga high-grade na 1,000 sa mga high-grade na tabletang iyon. Sa makatuwid, alam ni Vincent ang tungkol sa koneksyon ni John sa Shears, ngunit hindi niya narinig ang parehong tungkol sa Youngs. Ang Palanan City ay isang malaking lugar at nakakagulat na makatagpo ng mga taong may parehong apelyido. Walker na pinag-uusapan ni Graham ay hindi ang lalaking kilala niya. Nakahinga ng maluwag si Vincent dahil dito. Tutal, pinalayas lang niya si John sa kanyang bahay. Kung ang dakilang doktor na sinasabi ni Graham ay siyang ang John, hindi niya alam kung paano niya ito haharapin. 488. Gayunpaman, ang sumunod na pangungusap ni Graham ay agad na nagpalamig ng kanyang dugo. Mr. Poole, naalala ko na tumulong pa si John sa pagpapagaling kay old Mrs. Shear. Sigurado akong maaari mong tanungin ang mga Shears, at masasabi nila sa iyo kung nasaan siya, dagdag ni Graham. Pakiramdam ni Vincent ay parang tinamaan siya ng kidlat. Malinaw sa sinabi ni Graham na ito rin ang taong pinalayas niya sa kanyang bahay ilang minuto lang ang nakalipas. Sa sandaling ito, sa wakas ay naunawaan ni Vincent kung bakit naging tiwala si John sa kanyang kayahang pagalingin si Gloria. Hindi man lang siya nagyayabang. Ang kamangmangan niya ang naging dahilan ng hindi pagkakaunawaan niya kay John. Bakit ang tahimik mo, Mr. Poole? Hindi maiwasang magtanong ni Graham. Salamat, Graham. Alam ko kung sino ang tinutukoy mo ngayon. Hihilingin ko sa kanya na tumulong sa pagpapagaling ng aking asawa ngayon din. Kahit namumutla na ang mukha niya sa gulat, nagpasalamat pa rin si Vincent kay Graham sa tulong nito bago ibinaba ang tawag. Nang makita ang mataimtim na pagmumukha ng kanyang ama, pinigilan ni Snow ang kalungkutan na kanyang nadama at nag-aalalang tinanong siya, ano ang mali, ama? Kailan darating si Graham para tulungan si inay? Snow, nauubos na ang oras, at hindi ko maipaliwanag sa iyo ang lahat ngayon. Dapat kang manatili dito kasama ang iyong ina, at ibabalik ko si John. Tumalikod si Vincent at tumakbo palabas ng kwarto. Si John ay umalis kamakailan at sa gayon ay hindi malayo. Maabutin pa niya. Kahit na nagkaroon sila ni John ng hindi kanais-nais na pagtatagpo, handa siyang lunukan ng kanyang ego at magmakaawa na bumalik si John hanggat ang kanyang asawa ay mailigtas. Sa labas ng Poole Mansion, inihatid ni Faye si John sa mga tarangkahan. Pasensya na sa ugali ng tatay ko, John. Sana mapatawad mo siya sa kabastusan niya, nakangiting paghingi ng tawad ni Faye. Ayos lang. Minor misunderstanding lang, hindi ako galit dito. Ang inaalala ko lang ay pipilitin niyang bigyan si Mrs. Poole ng resuscitation shot na maaaring pumatay sa kanya. Sabi ni John sabay buntong hininga. Iyong tatay. Siya ay hindi isang maliit na tao, at bukod pa, si Faye ay kanyang kaibigan. Kahit na walang galang ang pagtrato sa kanya ng ama ni Faye, handa siyang harapin ito at patawarin siya. Gayunpaman, ang tanging inaalala niya ay ang buhay ni Gloria. Bilang isang doktor, isang malaking awa na hindi mailigtas ang isang buhay na abot kaya, ngunit alam ni John na sinubukan niya ang kanyang makakaya. Hindi naman siguro ganoon kaseryoso, di ba? Nagdududang tanong ni Faye. Kahit na nagtiwala siya kay John, hindi niya maitatanggi ang katotohanan na si Dr. Chase ay isang lisensyadong doktor at sa gayon, nagtataglay ng higit pang klinikal na karanasan at kadalubhasaan kaysa kay John. Nabigo man ang resuscitation shot ni Dr. Chase na tumulong kay Gloria, tiyak na hindi siya nito papatayin. Talagang umaasa ako na mali ako, at magiging maayos si Mrs. Poole. Ngumiti si John. Hindi siya pamilyar sa conventional medicine kaya hindi niya alam kung tama o mali ang hula niya. Gayunpaman, ang mga doktor ay mahabagin ng mga tao, at mas gugustuhin niyang mapatunayang mali kaysa makakita ng anumang masamang mangyari kay Gloria.
Mr. Walker, mangyaring maghintay dito sandali. I'll bring the car around and send you home, sabi ni Fane habang humahakbang patungo sa garahe. Dahil siya ang naghatid kay John mula sa St. Ion Group, siya ang namamahala sa pagpapabalik sa kanya sa pinanggalingan niya. 489. Hindi tinanggihan ni John ang kabaitan ni Fane. Nakatayo siya sa parehong lugar, naghihintay, hanggang sa ilang saglit, huminto si Fane sa harap niya na nakasuot ng puting convertible. Pumasok ka, Mr. Walker. Nakangiti niyang sabi. Binuksan ni John ang pinto sa passenger side at papasok na sana sa sasakyan nang biglang may sumigaw. Tumunog, teka. Mr. Walker, mangyaring maghintay. Mabilis na tumatakbo si Vincent papunta sa kanila kaya ilang segundo lang ay sumulpot na siya sa harapan ni John. May iba ka pa bang gusto, Mr. Paul? Tanong ni John na nakakunot ang noo. Kahit na wala na siyang balak na ituloy pa ang bagay na ito, ngayon lang siya naging masungit sa kanya ni Vincent kaya hindi niya ito papayag na pabayaan ito ng ganoon kadali. Ay, ibinuka ni Vincent ang kanyang bibig at tinitigan siya ng may parang tusong ekspresyon. Hindi niya naintindihan si John at hinabol pa siya palabas ng bahay. Bagamat alam niyang mali siya at kailangan niyang humingi ng tawad, nahirapan pa rin siyang lunukan ang kanyang pride at humingi ng tawad sa isang taong mas bata sa kanya. Siya ay ang Southern King, pagkatapos ng lahat. Pare, pakiusap huwag mong sabihing balak mong kunin muli si John. Tumalo ng puso ni Fane sa kanyang lalamunan nang mabilis siyang bumaba ng sasakyan at pumwesto sa pagitan ni John at ng kanyang ama na nagbabalak na itigil ang kanilang away. Hindi, nandito ako para humingi ng tawad, huminga ng malalim si Vincent. Sa pag-iisip ng kritikal na kalagayan ng kanyang asawa, napagpasyahan niya na walang mahalaga kahit na ang kanyang kaakuhan. Humingi ng tawad. Niloloko ba ako ng tenga ko? Nalaglag ang panga ni Fane. Alam niya ang katayuan ng kanyang ama, at alam niya kung gaano kataas ang halaga ng mga tao sa gangster world sa kanilang dignidad. Hindi niya akalain, kahit sa pinakamabangis niyang panaginip, nahihingi ng tawad ang kanyang ama kay John. Ito ay hindi kapani-paniwala. Natahimik sandali si John bago tuluyang napagtanto ang nangyari. Namutla ang kanyang mukha habang nagtanong, may nangyari ba kay Mrs. Paul, Mr. Paul? Tama iyan. Hindi lamang siya nabigo sa paggising pagkatapos matanggap ang resuscitation shot, ngunit sa mukha pa siya ng dugo, maikling paliwanag ni Vincent sa nangyari. Ano? Nagulat si Fane dito. Hinawakan niya ang braso ng kanyang ama at galit na nagtanong, ano na ang nangyayari kay inay ngayon? Malubha ba ang kalagayan niya? Fane, huwag kang magpanik. Pumunta ako dito para hilingin na bumalik si Mr. Walker para matulungan niya ang iyong ina. Sinubukan siyang pakalmayan ni Vincent. Maliligtas kaya niya siya. Totoo ba yan? Bumaling si Fane kay John na may naghihintay na tingin. Nanatiling tahimik si John. Mr. Walker, pasensya na po sa nangyari. Kasalanan ko ang lahat ng ito, at ang aking kamangmangan ay naging dahilan upang kumilos ako sa iyo. Taos puso akong humihingi ng paumanhin sa aking pag-uugali. Kaibigan ka ni Fane, at sana ay subukan mong tulungan ang asawa ko, kahit para sa kapakanan ni Fane. Sinubukan muli ni Vincent na magmakaawa, sa pag-aakalang naiinis pa rin si John sa kanyang pagmamoltrato. Mr. Paul, hindi sa ayaw kong tulungan ka, ngunit hindi ko talaga alam kung paano. Napabulong hininga si John na walang magawa. Hindi mo alam kung paano. Hindi pwede yon. Mr. Walker, nakipag-ugnayan ako sa banal na doktor, si Graham, at sinabi niya na ikaw ay isang mas mahusay na doktor kaysa sa kanya at na ikaw lamang ang taong makakapagligtas sa aking asawa. At saka, nabanggit mo rin dati na medyo confident ka na matutulungan mo siya. Hindi ba? 400 na po. Baka sa mukha ni Vincent ang takot habang pilit niyang inaalam kung may sama ng loob si John sa nangyari, o nagsasabi siya ng totoo na hindi siya nakakatulong. Noon iyon, at iba na ngayon. Sasabihin sa katotohanan, kung pinayagan mo akong gamutin siya sa simula, maaari ko talagang gamutin siya, ngunit ngayon, pagkatapos na magkabisa ang resuscitation shot, lumala ang kanyang kondisyon, at malamang na ang lamig sa kanyang katawan ay sumalakay na sa kanyang sirkulasyon. Sistema. Hindi na ako kumpiyansa na makakatulong ako, umiling-iling na sabi ni John.
Paanong nangyari te? Kasalanan ko ang lahat ng ito. Ang kamangmangan at katigasan ng ulo ko ang nagbuwis ng buhay ni Gloria. Kasalanan ko ang lahat ng ito. Namutla ang mukha ni Vincent at wala siyang ibang gusto kundi bigyan ang sarili ng 2 sampal para parusahan ang sarili. Sa kasamaang palad, hindi na maibabalik ang oras at kahit gaano pa niya ito pinagsisihan, wala nang babalikan ngayon. Mr. Walker, sinasabi mo na hindi ka kumpiyansa, ngunit hindi mo sinabing ganap na imposible. Alam mo ba kung paano? Desperado na tanong ni Fane. Ang totoo, mayroon akong ideya, ngunit ang rate ng tagumpay ay masyadong mababa, sabi ni John na nag-aalangan. Isang kislap ng pag-asa ang muling nag-alab sa puso ni Vincent. Mr. Walker, dahil may plano ka, nakikiusap ako na subukan mo man lang. Ano man ang mangyari o kung ito ay gumagana o hindi, ang aming buong pamilya ay magpapasalamat sa iyong tulong. Tama siya. Mr. Walker, mangyaring subukang tumulong. Baka mapalad ka pa at magtagumpay ka, pakiusap ni Fane. Hindi naman sa ayaw ko, pero masyadong hindi malulutas ang mga panganib. Napakakomplikado ng kondisyon ni Mrs. Poole na kung ito ay mabibigo, ito ay babalik sa akin at sisirain ang aking energy foundation. Handa akong subukan kung ako ay humigit kumulang 60 o 70% tiwala, ngunit ngayon, wala pang 10% tiwala ako sa planong ito na magtagumpay. Ang magpatuloy ay ang pagsisimula sa isang misyon ng pagpapakamatay. Sabi ni John sabay iling. Ang Energy Foundation ay ang batayan ng bawat martial artist, at kung ito ay mawawasak, ang isa ay magdurusa sa kapalaran na hindi makapag-usad sa martial arts sa natitirang bahagi ng kanyang buhay, o mawalan man lang ng kanyang kapangyarihan. Sa kabila ng katotohanan gusto rin ni John na iligtas si Gloria, alam niyang napakalubhan nito kaya napakaliit ng pagkakataong magtagumpay ito. Kung patuloy niyang tutulungan siya, hindi lamang siya mabibigo na iligtas siya, ngunit magdudulot pa ito sa kanya ng hindi maglalakas loob na gawin ang gayong hanggal na gawain. Kapangyarihan. Siya. Natahimik sina Vincent at Fane dahil dito, at ang kanilang mga puso ay lumubog. Pareho nilang naiintindihan ang pag-aalinlangan ni John. Ito ay sumasaklaw sa napakalaking panganib na walang maglalakas loob na tumulong. Kaya naman, hindi na sila nagulat sa pagtanggi ni John na tumulong. Gayunpaman, hindi ito naging hadlang para mawalan sila ng pag-asa. Ginugol ni Vincent at Gloria ang halos buong buhay nilang magkasama at nalampasan ang maraming bagyo. Kaya, sila ay lubhang malapit. Sa suporta at tulong ni Gloria kaya niya nalampasan ang pinakamahirap na krisis sa kanyang buhay at nakamit kung ano ang mayroon siya ngayon. Sa makatuwid, ang kanyang asawa ay higit na mahalaga kaysa sa pera o katayuan, at nalampasan pa ang kanyang sariling buhay. Ngayong si John na ang tanging taong makapagliligtas sa kanyang asawa, sa kabila ng maliit na pagkakataong magtagumpay ito, handa siyang kumapit sa pag-asang ito kahit anong mangyari. Kumalabog. Sa isang malakas na hampas, lumuhad si Vincent sa harap ni John, nang hindi na isinasaalang-alang ang kanyang dignidad bilang Southern King. Mr. Poole. Anong ginagawa mo? Nagulat si John dito at mabilis na sinubukang tulungang makatayo si Vincent, ngunit napakatangkad ni Vincent na kahit anong pilit niya ay hindi niya ito maibangon mula sa lupa. 471. Mr. Walker, ito ay ganap na kasalanan ko at hindi ko dapat hilingin sa iyo na ipagsapalaran ang iyong sarili para sa aking mga pagkakamali, ngunit ikaw lamang ang makakatulong sa aking asawa. Nakikiusap ako sa iyo. Maawa ka at subukan. Napaluhod si Vincent at nagmakaawa. Para sa kapakanan ng kanyang asawa, ang makapangyarihang Southern King ay nakaluhod. Mr. Poole, bumangon ka na. Sinabi ko sa iyo, ang posibilidad na magtrabaho ito ay napakaliit na maaari kang humingi sa akin ng lahat ng gusto mo, ngunit wala pa rin akong magagawa tungkol dito. Napabuntong hininga si John na may pagbibitiw. Wala kaming pakialam kung gaano ka malamang na magtagumpay. Ang hinihiling lang namin ay subukan mo. Huwag kang mag-alala. Kung masira ang iyong pundasyon ng enerhiya, gagawin namin ang lahat ng aming makakaya upang mahanap ang mga sangkap na gagawa ng tableta upang ayusin ito, taos pusong sabi ni Vincent.
Naunawaan niya na hindi nais ni John na makipagsapalaran at umaasa na ang pagresolba sa pag-aalala ni John sa kanyang pundasyon ng enerhiya ay makukumbansi si John na tumulong. Nag-aalangan si John. Tama si Vincent at ang mga pinsala sa pundasyon ng enerhiya ng isang tao ay maaari talagang ayusin sa pamamagitan ng ilang mga table tasks, ngunit ito ay lubhang oras. Kumakain at mangangailangan ng mga ligaw na halaman na lumaki ng mahigit 500 taon. Kahit na ang Shear family ay nabigo na makahanap ng ganoong bihirang material at ito ay magiging mas mahirap para kay Vincent. Nang maramdaman ang pag-aalinlangan ni John, napaluhod din si Fane. Mr. Walker, alam kong magiging mahirap ito para sa iyo, ngunit mangyaring iligtas ang aking ina. Hindi mahalaga kung magtagumpay ka. Hinding-hindi namin ito makakalimutan kung gagawin mo ito sa amin, pakiusap ni Fane. Sige. Bumangon ka na lang. Bibigyan ko na. Ngumiti ng mapait si John. Siya ay hindi kailanman isang malupit na tao at naantig sa pakiusap ng mga Paul. Kung tutusin, maaaring ayusin ang mga pinsala sa kanyang pundasyon ng enerhiya, ngunit kung tumanggi siyang kumilos, tiyak na mapahamak si Gloria. Salamat. Maraming salamat. Parehong tuwang-tuwa sina Vincent at Fane at tuwang-tuwa. Huwag na nating patagilan pa ito. We need to check on Mrs. Paul right now, sabi ni John, at agad na nagsitakbuhan ang tatlo patungo sa silid. Sa loob ng kwarto, halos hindi humihinga si Gloria sa kama. Nagmamadaling pumasok si John sa kwarto para tingnan ang pulso niya, napigilan lang siya ni Dr. Chase. Mr. Paul, scammer lang ang batang ito. Bakit mo siya pinapasok ulit? Nasa critical na kondisyon si Mrs. Paul. Ngayon at kailangan mo siyang dalhin sa ospital sa lalong madaling panahon. Panawagan ni Dr. Chase. Alam niyang malabong makaligtas si Gloria sa paglalakbay patungo sa ospital, ngunit nagawa niyang mabuhay hanggang noon ang kanyang mga pagkakataon. Ang paggaling ay mas malaki kaysa sa pananatili sa bahay. How dare you? Umupo si Vincent kay Dr. Chase, ang kanyang malakas na enerhiya ay lumalabas. Bomb! Hindi makayanan ng puwersa, noontog si Dr. Chase sa pader sa likuran niya at bumagsak sa lupa. 472. Naramdaman niyang umikot ang kanyang kaloob-looban, dumura siya ng dugo. Manloloko ka. Tinanong ko ang banal na doktor at sinabi niya sa akin na ang adrenaline injection ay may negatibong epekto at kailangang gamitin ng may pag-iingat. Binigyan mo ang aking asawa ng adrenaline injection sa ilalim ng mahinang paghuhusga na naging dahilan upang lumala ang kanyang sitwasyon sa ganitong estado. Kapag may nangyari sa kanya, sisiguraduhin kong magdurusa ka para dito. Pinandilatan ni Vincent ng dagger si Dr. Chase. Kung hindi kinwestiyon ni Dr. Chase ang husay ni John, hindi sana itinaboy ni Vincent si John at si Gloria ay hindi nasa ganoong kritikal na kondisyon. Kahit alam ni Vincent na siya rin ang may pananagutan, si Dr. Chase ang taong naging sanhi ng sitwasyon. At ito ay itinuturing na isang gawa ng awa na hindi niya napuno Dr. Chase. 11. Sa takot, napaluhod si Dr. Chase at nagmakaawa, Mr. Paul, pakiusap iligtas mo ako. Sinadya ko lang gisingin si Mrs. Paul at hindi ko alam na may negatibong epekto pala ang adrenaline injection. Hindi ko sinasadya. Alam kong hindi mo sinasadya, kung hindi, patay ka na. Angal ni Vincent. Salamat, Mr. Paul. Pawis na pawis, pilit na bumangon si Dr. Chase na kinakabahan, alam niyang nakatali ang kanyang kapalaran kay Gloria. Kung nakaligtas si Gloria, maaaring handang kalimutan ni Vincent ang kanyang pagkakamali. At kung may nangyari kay Gloria, alam ni Dr. Chase na si Vincent ay pupunitin siya. Sinuri ni John si Gloria at gaya ng inaasahan niya, kinuha ng malamig na puwersa ang puso ni Gloria pagkatapos ng adrenaline injection at isang hakbang na lang ang layo niya sa kamatayan. Hindi na naglakas loob na maghintay pa, agad na inilagay ni John ang kanyang mga daliri sa mga pressure point sa paligid ng dibdib ni Gloria. Maaaring iligtas ng 6 points of fate ang kanyang buhay hanggat humihinga pa siya. Sa kasamaang palad, hindi sapat ang kasanayan ni John upang magamit ang buong potensyal ng 6 points of fate, at ang malamig na puwersa ay tumagos sa puso ni Gloria, kaya dapat niyang gamitin ang kanyang espiritual na enerhiya upang dahan-daang kunin ang malamig na puwersa na maaaring nakakaubos.
Kung isasalang-alang ang kasalukuyang lakas ni John, wala siyang sapat na lakas sa kanyang pagtatapon at ito mismo ang dahilan kung bakit niya idiniin na hindi niya matutulungan si Gloria. Anuman, siya ay itinulak upang subukan at maaari lamang lumunok ng isang spirit nurturing pill upang maghanda para sa labanan sa hinaharap. Hindi nagtagal, nagsimula siyang magpaputok ng kanyang lakas at ipinadala ang kanyang espiritual na enerhiya sa katawan ni Gloria. Ang malamig na puwersa sa loob ng kanyang katawan ay unti-unting natutunaw at bumaha sa kanya. Sa pananaw ng iba, parang nilalamig ang katawan ni Gloria at parang bumababa rin ang temperatura sa paligid. Ang ilan sa malamig na puwersa ay dumagsa sa katawan ni John, na pinigilan niya gamit ang espiritual na enerhiya sa kanyang katawan. Pagkaraan ng ilang oras, tuluyang naalis ang malamig na puwersa sa panloob na sirkulasyon ni Gloria, na naiwan lamang ang kanyang puso na natupok ng malamig na puwersa. 473. Hindi hinayaan ni John ang kanyang sarili na magpahinga. Ang malamig na puwersa na nag-ugat sa puso ay ang pinakamahirap na alisin at magiging 10 beses na mas mahirap puksain ang malamig na puwersa. Alam ni John na simula pa lang ito. Lumipas ang oras at namutla si John habang ang espiritual na enerhiya sa loob niya ay malapit nang marating ang katapusan nito, ngunit isa lang ang nagawa niyang itaboy. Pangatlo ng malamig na puwersa sa loob ni Gloria. Nang walang sapat na espiritual na enerhiya upang kumilos bilang isang kalasag, ang malamig na puwersa ay nagsimulang tumalbog sa kanya. Paf! Hindi makayanan ng malamig na puwersa, nagdere ng dugo si John. Gaya ng hinulaan niya kanina, napakalubha ng kondisyon ni Gloria para pagalingin niya at bilang resulta ng pagtatangka, dinanas din niya ang pinsala. Mr. Walker, ano pong nangyayari? Natigilan ang pulse nang makitang dumura si John ng dugo at balis ang tumitig. Gayunpaman, dahil sinusubukan pa rin ni John na tulungan si Gloria at hindi nila naiintindihan ang sitwasyon, walang sinuman sa kanila ang naglakas loob na hawakan si John dahil sa takot na magambala siya. Ginoong Paul, pasensya na, ngunit sa palagay ko ay hindi ko na ito magagawa, bulong ni John, habang nakahawak ang mga kamay sa katawan ni Gloria, alam niyang mamamatay siya sa loob ng ilang sandali sa sandaling bumitaw siya. Nauubusan ka na ba ng true energy? Ayos lang. Hayaan mo akong makatulong sa iyo. Walang mahabang oras sa pag-iisip, tumalon si Vincent at ipinatong ang palad sa likod ni John, bago hinayaan ang kanyang tunay na enerhiya na dumaloy patungo kay John. Hindi ako gumagamit ng totoong enerhiya, namutla si John. Gumamit siya ng espiritual na enerhiya upang itaboy ang malamig na puwersa at kung sinimulan ni Vincent na ilipat ang kanyang tunay na enerhiya sa kanya, maaaring magkaroon ito ng kabaligtaran na epekto at masugitan ang parehong John at Gloria sa proseso. Sa pagkataranta ni John, ang tunay na enerhiyang dumaloy mula sa katawan ni Vincent patungo sa kanya ay tumulong upang maitaboy ang malamig na puwersa. Higit pa rito, pinasigla nito ang sentro ng enerhiya ni John. Ang tunay na enerhiya ni John ay sinamahan kay Vincent na pinalitan ng espiritual na enerhiya na malapit ng matuyo bago dumaloy patungo sa katawan ni Gloria sa pamamagitan ng daliri ni John. Gumagana rin ang totoong enerhiya. Ang galing! Tuwang-tuwa si John. Ginamit niya ang kanyang espiritual na enerhiya sa 6 points of faith at hindi niya napagtanto na ang tunay na enerhiya ay magagamit din hanggang sa sandaling ito. Hindi nagtagal ay napagpasahan niya na dahil ang espiritual na enerhiya at tunay na enerhiya ay nagmula sa iisang pinanggalingan, ito ay hindi kakaiba na ang dalawa ay maaaring palitan ang isa't isa sa iba't ibang mga sitwasyon. Sa parehong tunay na enerhiya at espiritual na enerhiya sa loob ng katawan ni John, hindi lamang tinanggap ng kanyang katawan ang tunay na enerhiya ni Vincent, kahit papaano ay nagamit din niya ito. Kung hindi siya sinanay sa martial arts, imposible ito. Mr. Walker, pinalala ko ba ito? Nag-aalangan na ungol ni Vincent. Naisip niya na ibinase rin ni John ang kanyang pagsasanay sa totoong enerhiya at nagpasya siyang tumulong, hindi alam na nakatulong siya upang malutas ang isyu ng pagkaubos ng espiritual na enerhiya ni John. 474. Hindi, nagligtas ka sa tamang panahon. Ipagpatuloy mo lang ang paglilipat ng iyong enerhiya at 70% sigurado ako na makukuha ko si Mrs. Poole na buksan ang kanyang mga mata. Nakahinga ng maluwag, sumilay ang ngiti sa mukha ni John.
Higit na mas makapangyarihan si Vincent kaysa sa kanya at sa tunay na lakas ni Vincent, madaling maitaboy ang malamig na puwersa na nag-ugat sa loob ng katawan ni Gloria nang hindi na kailangang mag-alala tungkol sa rebound. Talaga. Ang galing. Tuwang-tuwa ang post lalo na si Vincent habang paulit-ulit na sinasabi ni John na wala na talaga pag-asa. Ang sitwasyon ay biglang lumiko at sinabi ni John na may 70% pagkakataon na mailigtas si Gloria kaya't si Vincent ay nasa buwan. Lumipas ang oras at sa tulong ng tunay na lakas ni Vincent, naitaboy ni John ang lahat ng malamig na puwersa sa puso ni Gloria. Mr. Poole, maaari ka nang huminto, sabi ni John, bago itigil ang pagpindot kay Gloria. Mr. Walker, kumusta ang asawa ko? Nagmamadaling tanong ni Vincent. Mabuti naman at dapat gumising kaagad. I just need to write her some prescription and she should heal in no time. May kung anong malamig na puwersa ang pumasok sa katawan ko noong ginagamot ko siya ngayon at kailangan ko na rin itong itaboy sa katawan ko. Maaari kong isulat ang race eta mamaya, sabi ni Johns, bago lumakad sa gilid upang umupo sa lupa upang tumuon sa kanyang sirkulasyon. Pero, sabik na gustong malaman ni Vincent ang sitwasyon dahil wala pa ring malay ang asawa, ngunit nagpa siya siyang sumuko dahil sa takot na may istorbo niya si John. Tay, mas maganda na ba si Mama ngayon? Lumapit si Snow at Fane. Hindi ko alam. Umiling si Vincent. Ang tatlo ay nagbabarilan ng nag-aalalang tingin nang sa wakas ay nagsimulang gumalaw si Gloria. Ahem, umubo siya at binuksan ang kanyang mga mata. Ma, gising ka na pala. Si Snow at Fane ay tumakbo patungo sa kama at bawat isa ay hinawakan ng isa sa mga kamay ni Gloria sa pananabik. Bumuhos ang luha sa mga mata ni Vincent sa kaginhawaan nang makita niyang nagkamalay ang asawa nang hindi dumura ng dugo. Gaya ng ginawa niya kanina. Natigilan si Dr. Chase na naghihintay sa silid sa nakitang nasa harapan niya. Bilang isang profesional na doktor, alam niya kung gaano kalubha ang sakit ni Gloria at halos sigurado siyang mamamatay na ito. Sa kanyang pagkataranta, nagawa ni John na buhayin siya. Ang sabihin na ito ay isang medikal na himala ay isang maliit na pahayag. Snow, Fane. Anong nangyari sa akin? Pinisil ni Gloria ang tungki ng kanyang ilong at mahinang nagtanong, nagsimulang bumalik ang kulay sa kanyang pisngi. Nay, nahimatay ka at dinala ka ni Mr. Walker. 475. Excited na sabi ni Fane. Sino si Mr. Walker? Natatarantang tanong ni Gloria. Sa tuwing hihimatayin siya ay inaalagaan siya ni Dr. Chase at naisip niya lang na this time is more of the same. Narito ang nangyari, maikling ipinaliwanag ni Fane ang sitwasyon, tinitiyak na isama ang katotohanan na si John ay nagdere ng dugo sa proseso ng pagliligtas kay Mrs. Poole. Hindi man niya alam kung ano ang naging dahilan ng pagdura ni John ng dugo, halatang nasa panganib ang buhay ni John. Nakita ko. Nasaan ito, Mr. Walker? Dapat tayong magpasalamat sa kanya. Nang malaman ng panganib na kinuha ni John para iligtas siya, nagpumiglas si Gloria na bumangon, na gustong pasalamatan ng personal si John. Nay, kinuha ni John ang malamig na puwersa at kasalukuyang sinusubukan niyang makabawi mula dito, paliwanag ni Snow. Ang pamilya ng apat ay napalingon kay John ng may pasasalamat, habang sinusubukan niyang itoon ang kanyang sirkulasyon. Ang antas ng kanyang kapangyarihan ay umabot lamang sa advanced acquired state, na malayo sa realm of Supreme Master na kinaroroonan ni Vincent. Nang ilipat ni Vincent ang kanyang tunay na enerhiya kay John kanina, ang malupit na puwersa ng enerhiya ay dumaloy sa kanyang sirkulasyon at nadalisay ang enerhiya sa loob ng katawan ni John. Ito ay isang beses sa isang buhay na pagkakataon dahil naramdaman ni John na nasa bingit na siya ng isang pambihirang tagumpay, kaya tumutok siya at sinubukang maabot ang rurok ng acquired state. Nang makitang hindi nagpakita ng anumang senyales ng pagtugon si John, ibinalik ni Vincent ang atensyon sa asawa. Gloria, ano ang nararamdaman mo ngayon? Any better? Yeah, much better. Masyado kang nakipagsapalaran. Kung mabaygo ito, nasugatan mo sana si Mr. Walker. Napabuntong hininga si Gloria. Ayos lang. Sulit ang anumang panganib kung nangangahulugan ito na maday gising ka.
Bukod pa rito, handa akong gamitin ang anumang mapagkukunan na mayroon kami upang mahanap ang mga sangkap para sa tableta na makakatulong sa pagbawi ni Mr. Walker sakaling masira ang pundasyon ng kanyang kapangyarihan. Sabi ni Vincent na kapwa natutuwa na hindi siya sumuko sa pagliligtas sa asawa at nagpapasalamat na hindi rin sumuko si John sa kabila ng pagdura ng dugo. Vincent, hindi dapat. Dapat mong malaman na matagal na akong may sakit at walang doktor sa mundo ang makakapag-ayos sa akin. Pakiramdam ko ay humihina ang aking kalusugan sa nakalipas na 2 taon at hindi na ako magtatagal. Kung may mangyari ulit na ganito, huwag magmadali. Ayokong may masaktan ng dahil sa akin. I'd never be able to rest in peace kung may nasaktan para sa akin, mapait na sabi ni Gloria. Ginawa ni Vincent ang lahat sa kanyang kapangyarihan sa mga nakaraang taon para tulungan siya. Nararamdaman niya na malapit na ang kanyang oras at tanggap na niya ang kanyang kapalaran, kaya hindi niya hinangad na magdusa pa ang kanyang pamilya dahil sa kanyang karamdaman. Nanay! Ikaw, gagaling ka, kinagat ni Snow ang labi para pigilan ang pag-iyak. Parehong tahimik sina Vincent at Fane habang lumulutang ang kanilang mga puso. 476. Nagkamali ang mga polls at wala sila sa parehong channel ni John sa simula pa lang. Ang ibig sabihin ni John ay minsan na niyang pagagalingin si Gloria, samantalang ang akala nila ay tinulungan lamang niya si Gloria sa muling pagkamulat tulad ng ginawa ni Dr. Chase noong nakaraan. Pagkatapos ng lahat, si Gloria ay pinatingin ng maraming mga doktor at walang sinuman, kabilang ang banal na doktor, ang may paraan upang pagalingin siya. Normal lang na isipin ng mga pool na isa ng milagro ang paggising ni Gloria. Hindi mo kailangang mag-alala, Miss Paul. Ang iyong karamdaman ay ganap ng gumaling at hindi ka nahimatay muli. Sabi ni John habang tumatayo at naglakad. Matapos tumuon sa kanyang panloob na sirkulasyon, nagawa niyang itaboy ang lahat ng malamig na puwersa na pumasok sa kanyang katawan at naabot ang pinakamataas na estado ng nakuha sa parehong oras. Ano? Gumaling na ako. Tama ba ang narinig ko? Nalaglag ang panga ni Gloria habang hindi makapaniwalang nakatitig kay John. Oo. John, tigilan mo na ang panggugulo sa amin. Lahat ng tao sa loob ng kwarto, kabilang ang Pauls, Dr. Chase, at Mr. Hendricks, ay natigilan at nakanganga kay John. Hindi kita ginagago. Kung hindi ka naniniwala sa akin, maaari mong tingnan ang balat ni Mrs. Paul. Tinuro ni John si Gloria. Ang iba ay nakatitig kay Gloria, napansin na habang siya ay nananatiling patas, siya ay hindi na mapatla at nagsimulang magpakita ng mas malabong tono. Mrs. Paul, kung hindi ako nagkakamali, parang nilalamig ang mga paa mo kanina. Bakit hindi mo nararamdaman para sa iyong sarili? Dapat mas uminit ang iyong mga paa ngayon, patuloy ni John na nakangiti. Agad na inabot ni Snow at Fane ang mga kamay at paa ng kanilang ina, at maging si Vincent ay inabot upang hawakan ang isang kamay ni Gloria ng mabilis. Nang sa wakas ay napagtanto nilang bumalik na sa normal ang temperatura niya, tuwang-tuwa sila. John, so sinasabi mo na gumaling na ang nanay ko at hindi na siya hihimatayin, di ba? Napahawak si Snow sa braso ni John sa tuwa. Oo. Isusulat ko si Mrs. Paul ng ilang race eta upang palakasin ang kanyang immune system at hanggat iniinom niya ang kanyang gamot sa oras araw-araw para sa susunod na 2 linggo, masisiguro kung hindi na siya muling magpapakita ng parehong mga sintomas. Tumango si John. Ang galing. Napakagaling mong doktor. Hindi napigilan ni Snow na yakapin si John. Lahat ng iba pang pool ay nagulat sa nakita at ang kanilang mga mata ay lumingon sa pagitan ni Snow at John. Alam nila na si Snow ay ipinagkanulo sa pag-ibig sa nakaraan at nag-aalala tungkol sa kanya. Nang makita kung paano niyakap ni Snow si John, hindi nagtagal ay napagtanto nila na nagkaroon siya ng damdamin para sa kanya. 477. Lalo namang humanga si Vincent. Bahagya siyang nabigla kay John nang tumanggi si John na ibunyag kung sino ang nagturo sa kanya ng martial art at sa puntong iyon, sumuko si Vincent sa paggawa ng posporo kay John at sa kanyang anak. Gayunpaman, itinaya ni John ang kanyang buhay upang iligtas si Gloria at bukod sa nakaramdam ng pasasalamat, nagsimulang isipin ni Vincent ang pagkakaroon muli ni John bilang kanyang manugang. Gaya ng nabanggit noon ni Fane, mukhang perpekto sina Snow at John. Masyado akong na-excite.
Paumanhin, napagtanto kung ano ang kanyang ginagawa, si Snow ay namula at humiwalay, bago niya mahinhin ang kanyang buhok sa likod ng kanyang tainga, hindi alam kung gaano siya kadaling basahin. Mr. Poole, mayroon ka bang papel at panulat? Isusulat ko ang race ita ni Mrs. Poole. Medyo awkward, iniban ni John ang usapan. Oo. Dadalhin ko sila dito para sa iyo. Nagmamadaling lumabas si Fane para humanap ng panulat at papel bago ibinigay kay John. Nag-iwan si John ng ilang recipe para sa gamot at ipinaliwanag kung paano gumagana ang gamot ng detalyado. Napayuko si Vincent kay John habang hawak ang mga recipe at sinabing, Mr. Walker, pasensya na sa maling paghusga sa iyo kanina. Hindi ko lang tinanggihan ang iyong kabaitan, ngunit malapit na rin akong gumawa ng karahasan. Nagkamali ako. Tanggapin mo ang paghingi ko ng tawad. Mr. Poole, hindi mo kailangang mag-sorry. Misunderstanding lang. Wala lang talaga, sabi ni John. Gayon din, salamat sa pagligtas sa buhay ng aking asawa at pagpapagaling sa sakit na nagpahirap sa kanya sa loob ng maraming taon. Hinding-hindi ko mababayaran ang utang namin sa iyo. Please accept this check, sabi ni Vincent bago iniabot kay John ang isang tseke. Ayos lang. Mr. Poole, hindi ako isang profesional na doktor kaya ipinangako ko na hindi kailanman kukuha ng pera para sa pagtulong sa mga tao. At saka, kaibigan ko ang anak mo, at ang pagtulong kay Mrs. Poole ang dapat kong gawin. Marahang itinulak ni John ang tseke sabay ngiti. Sige. Kung ayaw mong kunin ang pera, hindi kita ipipilit na tanggapin ito. Nagulat si Vincent na walang inaasahan na kapalit si John sa pagtataya ng kanyang buhay para iligtas si Gloria at lalo siyang humanga sa karakter ni John. Hinding-hindi ko makakalimutan ang ginawa mo para sa amin. Mula ngayon, anuman ang kailangan mo, dadaan ako sa apoy para ihatid ito sa iyo. Nagpatuloy si Vincent na may determinasyon. Salamat, Mr. Poole. Ngumiti si John at hindi na muling tumanggi sa alok ni Vincent. Tinawid niya si Jacob ng maraming beses, ibig sabihin ay nagalit din siya sa Northern King. Ang suporta ni Vincent ay makakatulong upang mailigtas si John sa maraming problema kung kinakailangan. Mr. Hendricks, ipunin mo ang mga sangkap na nakasulat dito. Sabi ni Vincent bago iabot ang mga recipe. Yes, sir, sabi ni Mr. Hendricks, bago umalis dala ang mga recipe. Ibinaling ni Vincent ang atensyon kay Dr. Chase na nagtago sa sulok. Dr. Chase, oras na nating bayaran ang utang sa pagitan natin. You know that the adrenaline injections have side effects and you injected them into my wife anyway. Were you trying to kill her? Vincent roared maliciously. 478. Mr. Poole, mangyaring iligtas ako. Gusto ko lang magising si Mrs. Poole. Hindi ko sinasadya, sa takot, napaluhod si Dr. Chase. Hindi niya masyadong inisip ang side effects ng adrenaline injections at gusto niyang buhayin si Gloria sa lalong madaling panahon para magantihan siya ng maganda ni Vincent. Natural, hindi niya posibleng ipagtapat ang kanyang totoo. Intensyon sa oras na iyon, o papatayin siya ni Vincent doon at pagkatapos. Bilang hari sa Timog, walang problema si Vincent sa pagpatay sa isang doktor lamang. Vincent, tama na. Tinulungan ako ni Dr. Chase sa nakalipas na 2 taon. Dahil hindi niya sinasadyang magkamali, iligtas mo na lang siya, Gloria said. Hindi pwede. Walang moralidad ang scammer na ito at muntik ka nang mapatay. Tumanggi akong pakawalan siya. Galit na napasigaw si Vincent. Pakiusap. Ako ay nagkamali. Maawa ka sa akin, basang-basa sa pawis, pakiusap ni Dr. Chase. Vincent, hayaan mo na lang siya. Ayos lang ako ngayon. Bakit mo siya hahawakan dito? Palaging may banayad na puso si Gloria at patuloy na nagsusumamo para kay Dr. Chase. Nag-alinlangan si Vincent. Kagigising lang ng kanyang asawa at ayaw niyang magalit ito sa isang taong hindi gaanong mahalaga. Sa huli, nagpasya siyang magkompromiso at tumango. Dr. Chase, nakikita kung paano ka nagsumikap para tulungan si Gloria sa nakalipas na 2 taon, pakakawala na kita. Tinanggal ka na at mula ngayon ay hindi ka na sa paningin ko. Malamig niyang sabi.
Si Dr. Chase ay ang doktor ng pamilya na kinuha niya sa napakalaking halaga ng pera at ang pagpapaalis lamang sa kanya ay itinuturing na maawain. Salamat. Salamat sa pagpapakita ng awa sa akin. Nakahinga ng maluwag na nakaligtas siya, yumuko si Dr. Chase. Huwag mo akong pasalamatan. Dapat kang magpasalamat kay Mr. Walker. Kung hindi niya nagawang iligtas ang asawa ko, pinatay na kita. Ngumuso si Vincent. Oo. Salamat, Mr. Walker. Lumingon si Dr. Chase para yumuko kay John. Akala niya ay scammer si John at humanga siya sa husay ni John sa pagligtas ng isang tao sa bingit ng kamatayan. Sige, pwede ka nang umalis. Dumura ni Vincent. Nagmamadaling lumabas ng bahay si Dr. Chase at pumasok sa kwarto ang isang katulong pagkaalis niya. Sir, handa na po ang tanghalian. Mr. Walker, sabay na tayong mag-lunch. Dapat akong mag-toast sa iyo para ipahayag ang aking pasasalamat at humingi ng tawad sa kabastusan na ipinakita ko kanina, sabi ni Vincent. I'll take you up on that offer, then, nakangiting pagsang-ayon ni John. Dahil mahina pa si Gloria at nangangailangan ng pahinga, hindi siya nakadalaw sa tanghalian kasama ang iba, kaya inayos ni Vincent na makasama niya ang yaya, bago tumuloy sa dining hall kasama si John at ang iba pa. 479. Pagkatapos ng tanghalian, pinabalik ni Vincent si John sa St. Ion Group. Sa pisina ng presidente, tumayo si Cynthia mula sa kanyang upuan nang pumasok si John. John, dumating ka sa tamang oras. May importante akong sasabihin sa'yo. Ano ito? Naguguluhan na minasahe ni John ang kanyang templo, medyo magaan ang ulo sa lahat ng alak na pinainom sa kanya ni Vincent noong tanghalian kanina. Tumawag lang sa akin ang aking kapatid, sinabi na siya ay may lead kung saan mahahanap ang ligaw na Panex na lumago sa loob ng 500 taon, nakangiting paliwanag ni Cynthia ngunit naputol bago niya natapos. Seryoso? Ang galing! Sa sobrang tuwa ay agad na napatahimik si John. Naabot niya ang bottleneck ng peak meditation phase at sa pamamagitan ng isang ligaw na Panex na lumago sa loob ng 500 taon, makakagawa siya ng foundation pill na makakatulong sa kanya na lumampas sa bottleneck. Humingi siya ng tulong kay Harvey kanina para hanapin ang ligaw na Panex na kailangan niya at sulit ang paghihintay. Sa wakas ay nakahanap ng mga lead sa kung ano ang kailangan nila, John ay nasa buwan. Naamoy ni Cynthia ang amoy ng alak sa katawan ni John at napangiwi. Sigurado kang nag-e-enjoy sa iyong sarili doon habang inihahagis mo sa akin ang lahat ng trabaho. Isa kang makapal ang balat na chairman. Hindi ako nagsasaya. Ito ay tinatawag na pagbuo ng aking social network, pangatwiran ni John bago iniba ang paksa. Bumalik tayo sa pag-uusap tungkol sa 500 taong gulang na ligaw na Panex. Ayon sa sinabi ng aking kapatid, isang 500 taong gulang na ligaw na Panex ang natagpuan sa aming kalapit na lungsod, si Cove City. 3 araw mula ngayon, ibebenta ito sa isang auction, paliwanag ni Cynthia. Sige. Pupunta ako ngayon sa Cove City. Naiinip na sabi ni John bago tumalikod para umalis. Ano ba ang pagmamadali mo? Ang auction ay hindi magsisimula hanggang 3 araw mamaya. Maaari tayong umalis 2 araw mula ngayon. Nagmamadaling inabot ni Cynthia si John sa braso. Totoo naman, mahinang sabi ni John, bago siyang umisi, teka, sasama ka sa akin. Paano ang kapatid mo? Pupunta ba siya? Busy ang kapatid ko at sinabihan niya akong sumama sa iyo. Namula si Cynthia. Sa totoo lang, hindi naman okupado si Harvey at si Cynthia ang nagmungkahi na makasama niya si John. Pagkakataon niya na maglakbay kasama si John upang mapag-isa sa kanya. Hindi naghinala si John sa kanyang intensyon. Hindi niya kilala ang Cove City at isa lang sa magkakapatid na Sheer ang kailangan niya para maging tour guide niya. Sa mga sumunod na araw, nanatili si John sa opisina para alamin ang operasyon ng kumpanya kasama si Cynthia. Interesado si Cynthia kay John at ipinagtapat niya ang kanyang pagkahumaling sa nakaraan. Pinipigilan ng pagkakataon na mag-isa silang magkasama, inasikaso niya ang bawat pangangailangan ni John, umaasang makalimutan nito si Stacy at sa halip ay ibaling ang atensyon sa kanya. Hindi bulag si John sa nararamdaman ni Cynthia sa kanya.
Labag man sa kalooban niyang tanggapin noong una, lalaki lang siya at pagkatapos magtrabaho sa tabi ni Cynthia, unti-unti siyang nasanay sa presensya nito. Si Cynthia ang pangalawa sa pinakamagandang babae sa Palanan City at ang kanyang kagandahan ay ibang genre kaysa kay Stacy at sino mang lalaki ay may engganyo sa kanyang hitsura. 500. Lalaki lang si John at dahil single siya, hindi siya maiiwasan sa alindog nito. Before he knew it, Cynthia left a mark in his heart and as their relationship progressed, the two realized that they meant more than friends to one another kahit hindi pa sila opisyal na nagde-date. Hanggat pumayag si John, masaya siyang magiging girlfriend ni Cynthia, ngunit alam niyang nanatili si Stacy bilang mahal niya sa buhay at hindi niya kayang tanggapin ang nararamdaman ni Cynthia. Sa kabila ng kanyang pag-aatubili, masaya si Cynthia sa kanilang pag-unlad. Alam niyang nagpapagaling pa si John sa breakup nila ni Stacy at hindi nagmamadaling magsimula ng bagong relasyon. Nagkaroon siya ng oras at pasensya na maghintay hanggang sa makalimutan niya si Stacy bago siya makalusot at palitan si Stacy. Isang araw bago ang auction, hinatid ni Cynthia si John sa Cove City at ang dalawa ay pumili ng isang 5-star hotel upang manatili sa gabi. Sa loob ng hotel room, napaupo na lamang sina Cynthia at John nang may kumakatok sa kanilang pintuan. Ang mag-asawa ay nakasuot ng mamahaling damit at madaling masabi na sila ay galing sa isang mayamang pamilya. Parang kasing edad ni Cynthia ang dalaga. Siya ay patas at eleganteng mukha, nakasuot ng palda at matataas na takong na nagpapatingkad sa kanyang mahaba at slim legs. Kahit na ang dalaga ay isang kagandahan sa kanyang sarili, halos hindi siya humawak ng kandila kay Cynthia. Cynthia, ang tagal na. Isang mahigpit na yakap ang binigay ng dalaga kay Cynthia. Oo, simula nang magtapos tayo ng kolehiyo. Ngumiti si Cynthia at masiglang niyakap pabalik. Ang dalaga ay si Sandra Doyle, ang matalik na kaibigan ni Cynthia noong kolehiyo at naging malapit ang dalawa sa kabila ng hindi pagkikita mula noong graduation. Nagpatuloy sila sa pag-uusap sa mga telepono o sa pamamagitan ng mga mensahe at ang kanilang pagkakaibigan ay nanatiling kasing lakas ng dati. Ipinalam ni Cynthia kay Sandra ng maaga ang tungkol sa kanyang paglalakbay sa Cove City. Gusto niyang samantalahin ang pagkakataong makita si Sandra at dahil nakatira si Sandra sa Cove City, mas malalaman niya ang tungkol sa auction at maaaring makapagbigay ng ilang partikular na impormasyon ng user. Cynthia, sino itong gentleman? Boyfriend mo ba siya? Napatingin si Sandra kay John. Kahit nagwapo si John sa isang paraan, hindi siya nagsusuot ng anumang mararangyang brand na produkto, kaya medyo na out of place siya sa tabi ni Cynthia. Siya ay, nag-aalangan si Cynthia at likas na lumingon kay John. Gusto niyang angkinan si John bilang kanyang kasintahan ngunit hindi niya nais na magalit ito sa paggawa ng mga conclusion. Ang pangalan ko ay John Walker. Assistant ako ni Miss Shear, sabi ni John. Hindi inanunsyo ni Cynthia si John bilang chairman ng Synth-Ion Group at inakala ng karamihan sa mga empleyado sa kumpanya na katulong lang siya, kaya nagpa siya si John na gumanap sa papel. Nang makita kung paano tumanggi si John na sabihin na boyfriend niya ito, bahagyang nanlumo si Cynthia. So siya lang. Isang katulong. Sinabi ni Sandra nang mapagtanto na hindi mahalaga si John. Forget what they doing, keep on doing.